Naku po mga kababayan, AFP, bumaliktad na? Nako, good news, kinausap na si BP Sara? At syempre, new president na nga po ba mga kababayan? Nako, yan ang ating alamin mamaya mga kababayan. Samantala, Luistro paniguradong iyak dito mga kababayan sa kanyang pinagsasalita na kung walang kasalanan magpakita. Simple lang. Ayon yan kay Luistro mga kababayan, tila pinaparinggan niya si BP Sara niyan mga kababayan. O eto, pakinggan natin itong video na to or panoorin mga kababayan ha kung paano maiiyak talaga si Luistro pag nakita niya itong video na to mga kababayan. Kung ano ang pinagsasalita niya dito. Eto, pakinggan natin kabayan. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot, hindi sa labas, kundi dito. A few moments later. Tinago ko po asawa ko. Wanted siya. Wanted siya. Wanted siya. Lawyer ako eh. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot, hindi sa labas, kundi dito. A few moments later. Tinago ko po asawa ko. Wanted siya. Wanted siya. Wanted siya. Diba? Diba mga kababayan? Pambihira ka naman kong Luistro. At saka may utang pa to kay BP Sara mga kababayan ha? Diba? Pambihira talaga. Ikaw kabayan, anong masasabi mo dito? Kay Kong Luistro kabayan? Diba? Siya pa yung may ganang maghanap kay BP Sara mga kababayan. Samantala yung kanyang asawa ay itinatago rin niya pala kabayan. At eto na nga po mga kababayan, panigurado iiyak na naman ng todo sila Luistro at Diliman nito mga kababayan oh. Big good news kasi po mga kababayan, ayon yan kay Pinas News Insider na AFP nag-emergency meeting, may malaking pasabog kay BP Sara. Naku po mga kababayan oh, palasyo, nagkagulo na nga ba? Nako, yan ang ating alamin kay Pinas News Insider mga kababayan. Eto, pasok! Ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Wait, Ito eto. ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang hindi na talaga mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Dahil tila talo na ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. sa hanay ng mga naka-uniforme. Ito ang matinding hatol ng mga retired general matapos bumitaw na at naglabasan na para kalampagin ng palasyo at si Marcos Jr. Pero Kilampag na, bago mga ang kababayan. lahat, kung bago ka pa lamang sa aming Yes. channel, please huwag kalimutang Tama. mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa Correct. lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Naman, At eto na nga yep. mga kababayan. Talo ang Marcos administration Nako. sa hanay ng mga naka-uniforme. Nako. Ito ang tila matinding hatol ng mga retired general kay Marcos Jr. Ayon kay retired General Virgilio Reyes Garcia, ang pag-atras ng personal na suporta ni Colonel Odi Mungaw kay Marcos Jr. ay hindi paglabag sa batas o regulasyon ng AFP, kundi isang personal na pahayag na protektado ng konstitusyon. Ibinunyag ni Garcia na ang matinding mensahe ni Mungaw ay ipinadala lamang sa isang pribadong group chat ng mga mason at hindi para sa publiko. Gayunpaman, malinaw umano ang laman nito. Binawi ng opisyal ang personal na tiwala sa Pangulo dahil sa pagkawala umano ng moral ascendancy bilang Commander-in-Chief. Matapang at welta pa ni Virgilio Garcia. Hindi po natin alam kung gaano kalawak ito, pero tandaan po ninyo, nung nakaraang eleksyon, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa uniformed Tama. personnel. That Tama. in itself is a declaration of trust and support. Naku. Matapang na tinukoy pa ni Garcia
ang mga mahalagang issue na ayaw umanong harapin ni Marcos Jr. Mula sa aligasyong paggamit ng ipinagbabawal na gamot at panawagan sa hair follicle test hanggang ngayon na paratang ng di umano'y pagiging mastermind sa nakawan at pagkakadawit ng mga kamag-anak sa mga anomalya. Dagdag pa niya, hindi raw totoo na walang bigat na mga pahayag at ebidensyang inilalabas sa mga testigo dahil ayon sa kanya, sinasalamin rin ng pagbagsak ng trust ratings ni Marcos Jr. Lalo na sa NCR kung saan ang ito ay negatibo na. Harapin ninyo ang mga aligasyon, huwag ninyong iwasan ang ebidensya. Take them to court, doon magpaliwanagan, giit ni Garcia. Dahil sa maling akala na bawal magsalita ang mga naka-uniforme, hindi natin alam kung gaano nakarami at gaano nakalawak ang nawawala ng tiwala. Pero tandaan ninyo, nung nakaraang halalan, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa hanay ng uniformed personnel. Iyan mismo ay isang tahimik ngunit malinaw na deklarasyon ng kawalan ng tiwala at suporta. Colonel Andy Mingaw did not commit any crime or violate any AFP regulation by privately declaring his personal withdrawal of support for Mr. Bongbong Marcos, who has lost for moral ascendancy to govern. Note, his mental health due to prolonged use of is a grave national security concern. Under detention of custodial investigation, Colonel Munga has the right to remain silent to an attorney of his choice and to be assisted by the counsel at all times. He cannot also be compelled to surrender his cell phone without violating the Data Privacy Act. Evidence obtained in violation of these basic rights are inadmissible in court or in any administrative proceeding. BBM, nilaglag na si Tambi. Ito, malapit na to ha. Matagal ko na pong sinasabi yan. Mangyayari yan. At unti-unti na po. Mamaya pag-uusapan natin dahil may naririnig na naman ako. Nako, ano yan, Galing Coach? sa ating, nangyayari naman po lahat ng mga ating binabanggit. Nangyari na po. Ha? O eto, meron na naman ako nadinig sa ating intel. Pag-usapan natin mamaya. Nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isiniwalat ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee na may kasunduan sila ng mga Duterte na bababa siya sa pwesto sa taong 2025. Wala raw ganyang kasunduan. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Nagulat raw po yung ating Pangulo mga kababayan. Anya ng ating Pangulo mga kababayan ay, ha? Baka yung si Madriaga mga kababayan, hamunin yan ng ating Pangulo ng, di ba? Na mag-gym. Sabay silang mag-gym kabayan. Di po ba? Sabay alsa ng bigas mga kababayan. Di ba? Grabe kung magpasikat yung ating Pangulo, di ba? Mga kababayan. Oh. Ngayon, gulat na gulat yung ating Pangulo. Oh, sa pagdawit ni umano ni Madriaga sa kanya. Nako po mga kababayan, no? Pangulo. Oh. Okay. Dito muna tayo. Nagulat Yes, si Coach. Bongbong Marcos kasi sabi may term sharing. Ha? Ibig sabihin, mauuna muna magiging presidente si Bongbong, tapos si Sara naman ang Sara susunod. ulit. Yes. Kalokohan po yun. Kasi anong purpose? Diba? Kailangan, gagawa ka ng isang bagay, may dahilan. Correct. Anong purpose magta-term sharing si Bongbong at saka si Sara? Kung ganun lang din pala, di sana tumuloy nang tumakbo si Sara bilang presidente, alam naman niya mananalo siya eh. At that time, hindi po lumulutang sa survey Tama. si Bongbong Marcos. Tama. Sa katunayan, lamang pa nga si Lenny kay Bongbong Marcos sa survey that time eh. Correct. Naiintindihan? Nung bumaba lang si Sara bilang Vice President, doon lang umangat si Bongbong doon kasi na. sinuportahan na ni Sara si Bongbong Marcos. Kasi no choice na din tayo mga kababayan eh. Di ba? Sinuportahan natin si BP Sara. So, matik na yan. Magbubongbong for president, di ba mga kababayan? Noong nakaraang eleksyon. O, kaya ganun. Kaya talagang nanalo yung si Pangulong Bongbong Marcos natin ngayon mga kababayan. Kaya huwag na lang sabihin na wala raw pong ambag si BP Sara. Ay naku po. Nakakatawa kayo.
Di ba? Real talk lang mga kababayan, si BP Sara yung nagpanalo dyan kay Bongbong Kabayan. Tapos ngayon, sabi ni Madriaga na may ano daw, term sharing mga kababayan. Ano yan? Pambihira. So sa madaling salita, walang dahilan Tama. bakit magte-term sharing sila Correct. sa parte ni Sara. Correct. Pangalawa, si Bongbong din wala ring kadahi-dahilan na bakit i-share niya kay Sara. Di ba? Anong purpose? Tatandaan po natin, Pambihira. ang nag-convince lang kay Sara na suportahan ang Bongbong Marcos ay si Amy at saka si Nako. Chavit. At alam po yan ng mga Pilipino. Hindi nga alam ni PRRD yan eh. Kaya nga may kasalanan sa atin si Amy. Pero kalimutan na natin yung kasalanan niya. Pero yan po ang dahilan. So walang ka-purpose yung term sharing. Ito pa, Correct ka dyan, bawal coach. po yun. Kasi sa madaling salita, hindi nyo nire-respeto yung boto ng taong bayan. Tama. Kaya syempre, pumalagang Malacanang. Di ba? Dahil pag sinabi, teka muna, term sharing, may usapan pala. Pero si Bongbong Marcos hindi pumayag. Kasi hanggang ngayon, siya pa rin ang nakaupo. So mapapatunayan na loko-loko si Bongbong Marcos, traidor siya sa taong bayan, tapos traidor din siya kay BP Sara. So, no choice siya eh. Di ba? Hindi talaga po pwedeng merong term sharing na unawaan nyo. Correct, Kasi kung meron correct. talagang term sharing, for discussion purposes, paano Coach Oli kung meron nga? Malalagay sa alanganin si Bongbong Marcos. Dahil Correct. hindi siya sumusunod sa kasunduan. Traidor siya. Nakuha po natin. Kasi ayaw niya nang bitawan yung posisyon niya. Dyan kilala ang mga Marcos. Pag napaupo yan, hindi na bibitawan ng kapangyarihan. Suwapag sa kapangyarihan ng mga Marcos. Nako po. So, mati dito ang mga Marcos sa sinabi ni Madriaga na merong kasunduang term sharing. Nako. May bersyon din ng kwento si Senador Amy Marcos para kontrahin ang testimonya Eto. ni Remil Madriaga. Mayo taong 2021 pa lang nag-uusap na silang tatlo at talaga itinutulak daw nilang si VP Sara ang tumakbo bilang presidente. Gate niya, wala na pag-usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara nung panahon ng kampanya. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang At mga kababayan, no, di ba? Napanood nyo ba yung mga kababayan vlog ni Bonateros din na si Bush J. Guevara, mga kababayan? Na ayaw na raw po sa kanyang puting ahas ba yun or puting kalabaw, mga kababayan. Itong si Madam Amy ay, nako po, ahas raw to ni BP Sara, mga kababayan. Nako po. Itong si Madam Amy raw, mga kababayan, ay nako po, isa rin daw to sa mastermind ata ni Madriaga. Ako po mga kababayan, no? May point po ba yung pinagsasabi doon ni Sir J. Guevara, mga kababayan? Na itong si Madam Amy ay isa to. Nasa likod kay Madriaga. At itong si Madam Amy raw po, mga kababayan, ay puro drama, mga kababayan. Naku po, tila ba'y namamangka sa dalawang ilog to? Totoo kaya to, mga kababayan, no? May punto rin, mga kababayan, sa Sir J, di po ba? Panoorin nyo lang, mga kababayan, sa di pa nakapanood, panoorin nyo. pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, etong si Madriaga, peke talaga yan. Isipin mo, Panigurado yan, siya pa ang peke yan, nakakaalam ng term sharing. Samantalang si PRRD nga hindi alam yung term sharing na yan. Hindi nga alam ni PRRD na susuportahan pala ni Sara etong si Bongbong Marcos. Kung may term sharing din, mga kababayan, hindi sana si Tatay Digong, di ba? Hindi na nakadetine doon sa dahig, mga kababayan. Di po ba? Pambihira itong si Madriaga talaga, mga kababayan, no? Di ba? Yung script, mga kababayan, iba. Wala na sa hulog, mga kababayan. Mukhang gaya na naman to ng script nila Matobato. Nila Las Cañas, mga kababayan, na, di ba? Alam naman natin kung sino yung mastermind, mga kababayan, di po ba? Diba? Palpak yung script Di ba, mga kababayan? Ang daming palpak. Diba? Pambihira talaga. Tapos,
Ang nag-uusap-usap, eto sila Amy, sila Bongbong, sila Sara. Mm. Hindi rin nila alam. Itinanggi ni Amy, itinanggi ni Bongbong, at hindi rin tinatanggi rin ito ni Sara. Tapos si Madriaga alam. Di ba? Kung hindi ba naman nuknukan ng kalokohan niya si Madriaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, ganyan po Pabira. kababoy ang kamera ngayon. Nako, Yung ganitong yun. klaseng testigo, hinahayaan nila para lang sa kanilang mga pangarap, possibly para sa maleta or possibly para sa envelope na kanilang matatanggap. Pero talagang kalokohan po yan. Talagang kalokohan, coach. Di ba? Tingnan nyo naman mga kababayan kung paano nagdraba yung si Madriaga. Di ba? Tapos si Luistro, kung Luistro mga kababayan ay to the rescue pa. Di ba? Na tila may mas lalo pang pinaiyak niya si Madriaga kung baga kabayan. Di ba? Tapos si Madriaga mga kababayan ay tila nahuli pa na yung pinunasan niya ay hindi yung mismong mata niya kundi yung labas ng shades niya mga kababayan. Pambira, di ba? Di ba grabe no, palpak. Sobrang palpak talaga ni Madriaga kabayan. Kaya pala no, yung mga abogado ni VP Sara mga kababayan, lalong-lalo na si Attorney Paulo Panelo Jr. kabayan na grabe yung confidence niya na itong si Madriaga ay magpakita na dyan sa kamera para raw po makita natin kung paano nagsisinungaling itong si Madriaga. Abay eto na nga, totoo nga pala mga kababayan. Di po ba? Ang bihira. Wala na talaga, wala na sa hulog mga kababayan. At, di ba, nabalitaan natin na itong si Trillanes mga kababayan ay ipapatawag next hearing. Isa dito. Ano kaya? Iiyak ba? Si Trillanes dyan mga kababayan? Kasi ano di ba? Tinawag na, pinapasapinan na nila mga kababayan itong si Trillanes. Di ba? Kaya kaabang-abang to. Kasi itong paglabas ni Madriaga mga kababayan ay tila palpak. Kaya itong si Trillanes, to the rescue na naman. Si Madriaga. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No Ano? to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Wala raw alam si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa usaping ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP laban. Malabo rin Di ba? Isipin mo, yung mga malalaking tao, kahit nandun sa kabilang parlor na si Bongbong Marcos, walang kaalam-alam dito sa term sharing. Si Madriaga meron. Di ba? Ito yan. Laglagan portion na po. Naku. Nilalaglag na ng Malacanang. Nilalaglag na ni Bongbong Marcos. Ito si Tambaluslos. Ito ha, tandaan nyo itong sasabihin ko. Binanggit ko na po ito before. Pero, meron po tayong nadinig na panibagong intel. Kasi, ang Naku sinabi po, ko sa inyo mga kababayan, before, ano yan? talaga yan si Bongbong at saka si Tambi, maglalaglagan yan eh. Naku. Ang talagang swapang sa kapangyarihan, traidor yan. Nature na nila. Kala nyo magkakampi lang yan sa ibabaw. Tandaan nyo, may kanya-kanyang trolls yan. May Naku. kanya-kanyang vloggers yan. Tama. At yung iba doon, kaibigan ko. Naku, Nagigets nyo? coach. Gets Hindi mo? nila aaminin yan. Okay? May kanya-kanya po yan. Meron din yung kanya-kanyang hawak na politiko. Sa ibabaw, hindi sila naglalaban. Pero sa ilalim, yung trolls nila, yung vloggers nila, nilalaglag yung kabilang kampo. Di ba? Ngayon, eto ang nadidinig natin. Ano yan, coach? Isa-isa na po magbibitawan. Naku, Tingnan nyo si Anyo, bumitaw na. tama. Diba? Nagsisimula na po ang laglagan dyan. Mapapansin ninyo, palakas ng palakas ang partidong PDP. Mapapansin ninyo, marami na rin pumapanig sa PDP. Napapansin ninyo, lumalakas yung PDP, hindi lang sa mga taong sumusuporta,
Kasi dati namang maraming sumusuporta sa PDP pero ngayon lantaran na. So palapit na tayo ng palapit. At meron pang malapit ng magbitaw. Oh, sino yan, Hindi Coach? lang si Anyo, masusundan pa yan. At magsusunod-sunod-sunod po yan. Kaya nga, nandito tayo doon sa magandang part. Let's enjoy it. Naku Kasi this po. is what Brother. we call laglagan time. Mapapansin ninyo, hindi lang sa politiko, pati sa vloggers nagririgo doon na. Kasi pag masyado ng magulo, it means malapit na tayo sa tagumpay. Hindi ko po, Yun. uulitin ko, Yun na. hindi ko po sinusuportahan ang manggugulo sa gobyerno. Hindi po yun. Tama ka, Brian. Ang sinasabi Wag. ko, ang ibig Wag kong yan. sabihin na pag magulo na, yung sila na naglalaglagan, kasi po nararamdaman na nila sa bawat isa, meron na talagang katapusan itong pangyayari. Wala ako sinasabing cancer ha. Wala ako sinasabing mamamatay. Correct, Wala correct. po tayong sinasabing Correct. ganyan. Pero naaamoy na nung mga politiko, even yung mga secretaries, yung mga kakampi, meron ng katapusan. Kaya antayin lang po natin. Naku po, mga kababayan. Diba? Tila unti-unti na talagang natutupad, mga kababayan, yung sinasabi ni BP Inday na the day of reckoning. Diba? Kung tadhana na yung gagalaw, mga kababayan, panigurado, wala tayong magagawa dyan. At mukhang eto na yun, kabayan. Diba? Unti-unti na. Naku po. Hindi kailangan magmadali. Kung may Hmm. mamamatay, wala akong hindi to grade threat ha. Ang punto lang Coach. natin, kung may cancer, merong may cancer. Hmm. Kung walang cancer, Wala. walang cancer. Hmm. Nakukuha nyo. Kayo nang bahala. Just Hmm. read between the lines. Alright? Malabo rin anya ang kwento ng Madriaga na November 21 nabuo ang BBM Sara Tandem. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yon. So, eto si Madriaga, bata ito ng kamera. Maraming ang nagsasabi, ito ay script ni Trillanes. Ito talaga si Trillanes. At yun lang. At yun lang, mga kababayan, di po ba? Sinasabi natin yan kanina, mga kababayan. Di ba? Tapos ipapasabi na nila si Trillanes, mga kababayan, ha? Kaya kaabang-abang yan. Ang aabangan natin dyan, kabayan, kung itong si Trillanes ay iiyak din ba? Gaya kay Madriaga, kabayan. Di umano ay salot sa ating bansa. Magdidemanda na naman niya si Trillanes. May demanda ako kay Trillanes. Nako, dadagdagan na naman ito si Trillanes yung demanda. Pero bahala ka sa buhay mo. Kasi wala talagang nadulot na mabuti yan si Trillanes eh. Para yung, alam mo yung igit mong kaibigan. yung tai-tai mong kaibigan. Na wala na lang gagawin kung hindi kainggitan ka. So, maggagawa na lang guguluhin kasi irrelevant. Tama, mga kababayan, no? Dahil itong si Antonio ay, di ba, ilang taon nang wala na itong mga kababayan, di ba, pwesto sa gobyerno. Ilang taon na. Kasi puro talo, mga kababayan eh. Di ba? Ultimo mayor. Talo. Siguro, mga kababayan, tatakbo itong si Trillanes sa kagawad, mga kababayan, baka manalo pa. Di ba? Wala na tong pwesto sa gobyerno, mga kababayan eh. Pero ang nakapagtataka dyan, mga kababayan, until now si Trillanes, tumatahol pa rin. Lalong-lalo na sa mga Duterte, kabayan. Di pa din siya tapos. Napunta na si Tatay Digong sa dahig dahil kay Trillanes yan, mga kababayan. Isa si Trillanes di ba? Gusto talagang si Tatay Digong ay lilitisin doon sa ICC, mga kababayan. Di ba? Kahit wala na siyang pwesto sa gobyerno ay ayun, mga kababayan. Siya yung taga-sumbong, mga kababayan, di ba? Tapos ngayon, si BP Sara naman, kabayan.
Diba? Grabe, no? Grabe yung papel dito ni Trillanes, mga babayan. Pambihira. Kaya nga bulong ng bulong, yan ang naging kasangkapan dyan sa ICC. Yun, Yan din ang mga naging kababayan. kasangkapan dito sa panggugulo na to. Kay BP Sara. Kaya nga, Bihira. iingat tayo. Correct. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at Nandito na naman si Ate Claire, mga kababayan, no? Grabe, no? Iba rin itong si Ate Claire, mga kababayan, di ba? Talagang di pa rin siya nauumay, mga kababayan, no? Sa kanyang pinagagawa. Baka, mga kababayan, no? Yung sweldo dito ni Ate Claire, ang laki, mga kababayan, no? Baka hindi siya nauumay. Laway lang yung puhunan niya, Di po ba, mga kababayan? Ikaw, kabayan, ano sa tingin mo? dinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung anong katotohanan at kung anong kasinungalingan. Ang gulo mong kausap, Claire. Ang sinasabi ni Amy Marcos, sabi niya, kung ikaw, Marcos, Bongbong, President Bongbong, sabi pa nga niya, kung ikaw ay may kagagawan dito kay Madriaga, sabihin mo ang totoo. Alam mo hindi yan. Kasi sinasabi ni Claire, di ba dapat kailangan pagsalitain mo yan? Kasi witness yan. Tanga ka ba? Inamin mo na nga na walang kinalaman ang Malacanang dyan sa term sharing. Correct. So inaamin nyo, sinungaling si Madriaga. Yun. Yun ang punto ni Amy. Alam mong sinungaling yan Huwag ka magpagamit dyan. Yun po ang punto. Hindi ata naiintindihan ni Claire. Inamin nyo na nga. Hindi naman nabago ayon sa palasyo ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o ang pagsabotahe sa kanyang administrasyon bilang bahagi ng plano sakaling hindi matupad ang kasunduang term sharing. Ipinaubaya na ito ng palasyo sa NBI. Teka, ito yun At ang gulo-gulo, bakit pa? Ba't papaabutin pa sa NBI? Di ba? Alam naman natin kakampi nyo yan. Inaamin nyo nga. Ang gulo-gulo nyo naman Bakit hindi tayo mag-focus doon sa ikakaluwag ng buhay ng mga Pilipino? Pinaiikot-ikot nyo lang Sabi ko nga sa inyo, yan si Madriaga, bata yan ni Tambaluslos. Bata yan sa kamera Kaya nga isinalang yan dahil talagang mainit ang tandaan nyo po, maraming nakatanggap ng maleta, envelope sa kamera. Sinabi riyan din Lebiste, lagpas kalahati dyan magnanakaw. So ayaw nila maging presidente si Sara. Kaya nga sinisiraan ni Madriaga. So, eto si Marcos, nilalaglag niya na itong bata ng kamera, pero hindi pahalata. Kaya lang doon, hindi niya na pwedeng hindi itatanggi yung term sharing. Naiintindihan po natin yung nangyayari ngayon. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na hirap na silang palusutan ito. Hirap na silang ipaliwanag ito. Kasi nga, kahit ikaw, isipin nyo na lang, ikaw vlogger ka ni Bongbong Marcos. Okay, coach. Ang hirap mo siyang ipagtanggol. Tama, mali? Tama. Mahirapan ka talaga ipagtanggol yan. Pag pinagtanggol mo ng pinagtanggol yan, lalabas, bayaran ka. Bakit? Kasi binabaluktot mo yung totoo. Tingnan mo yung mga senador. Yung mga senador na hindi iniimbestigahan yung mga konektado sa maleta. Yung mga testigo na 18 Marines, papansinin nyo. Ayaw papuntahin sa Blue Ribbon. Nino? Nung nasa majority. Kitang-kita po ninyo, mahahalata, masisira ang kredibilidad pag pinagtanggol. Kasi very obvious Hindi naman po simpleng nakawan yung nangyayari. Kaya nga, litong-lito na sila sa madaling salita kung paano lulusutan ito. Kaya nagkakagulo Yan yung sinasabi natin na mauuwi ito. At doon na nga nangyayari, nauuwi na sa laglagan. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng bise kung saan sinabi niyang bigo ang pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng kasalukuyang price crisis sa langis ay dahil ginagamit anya ang pondo ng bayan para sa pamumulitika. Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself
Pambihira ka talaga, Declare. Grabe, no? Kung makapagbitaw na kanyang salita, mga kababayan. Wala raw pinag-aralan si VP Sara? Pambihira. It's itself. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ni Claire, yung utak na hindi mo ginagamit, kinakalawang. Ha? Kasi ang punto, sinabi ni Sara, etong gobyerno, kaya hindi maayos-ayos ang problema natin dito sa inflation, dito sa langis, kasi ginagamit yung pera sa pangsariling kapakanan. Correct. Tama. So, punto ni Claire, mali ka. Hindi mo kasi ginagamit yung utak mo, Sara. Kayo po tanungin ko. Doon po tayo lagi sa resulta. Kasi magtatalo tayo eh. Sasabihin, Coach Oli, kaya mo lang nasasabihan kasi maka-DDS ka. Hindi po ganyan ang side. Diba? Ikaw, kahit pula ka, kahit pinklawang ka, kahit DDS ka, eto, tanong ko sa inyong lahat. Sige po, Coach. May nangyayari ba dito sa problema natin sa langis? May nangyayari ba yung problema natin sa ghost projects? Nako. May resulta ba? May nakikita kayong infrastructure? Nagmumura ba ang bilihin? Sabihin na naman ng iba, kailan ba na may nagmura? Kahit naman sinong presidente, pataas ng pataas ang presyo, tama. Pero grabe ang pagmahal ngayon. Saan ka nakakita, lagpas doble ang itinaas ng presyo ng diesel at gasolina? Tanga ka ba kung hindi mo alam yun? So, hodang DDS ka, pula ka, o pinklawang ka, doon tayo pumunta sa ano? Sa resulta. Kayo ba masaya sa resulta kung paano hinaharap ng gobyernong ito itong krisis? Tayo po ang bansang pinakamalaking itinaas sa buong mundo sa gasolina at langis. Hindi mo pwedeng sasabihin lahat naman nagtaasan. Yes, lahat nagtaasan. Pero bakit tayo ang pinakamataas ang itinaas? Inutil kasi yung presidente natin. At isa pa po mga kababayan, tayo yung pinakauna atang nagtaas ng gasolina, mga kababayan. Instant taas, kabayan. Pambihira. Di ba? Kaya yung si Senator Marcoleta ay, di ba, mga kababayan, uminit yung ulo niya. Di ba? Grabe. Yan ang totoo dyan. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon. Kahit na 3 oras pa kayo, mag-short time kayo, 3 hours kayo mag-check-in at mag-meeting. Gawin mong 4, 5 oras. Gusto mo overnight pa kayo mag-meeting, mag-pat session pa kayo. Wala po sa haba ng meeting yan. Nasaan? Nasa resulta. Kung walang resulta, kahit mag-meeting kayo araw-araw, mga inutil kayo lahat dyan. Yun lang po yun eh. Hindi naman natin sinasabing itinatangging walang krisis. Pero wag naman tayong pinakasapol. Anong silbi nyo dyan? Tapos sasabihin pa yan, Anti-Claire Coach, na yung DOE secretary natin ay grabe kung magtrabaho raw. Ginagawa na raw po yung lahat. Halos walang tulog, mga kababayan, yung si Sharon Garin, di ba? Yun mga kababayan. Talagang itong si Anti-Claire ay di talaga nauubusan ng palusot, mga kababayan, no? Di ba? Pambihira, iba kasi. Iba kasi yung tao to sa Anti-Claire, mga kababayan. Balita ko, laki-laki daw ng budget dyan sa PCO. Gamitin nyo naman yung utak ninyo. Kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Huwag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang harapin. Di ba? Clown. We have a president na clown. Meron akong kaklaseng addict, ganyan eh. Parang tanga lang. Patuloy naman naninindigan ng palasyo na wala nang dapat patunayan ng Pangulo sa panawagang maglabas siya ng medical record. Hindi po kinakailangan at kailangan sa pilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records. Kung puro chismis lang po ang pagbabasehan ninyo,
Naku, at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babalik tayo Ano? ang ganitong klaseng jurisprudence. Sinagot din ng palasyo ang hirit ni Cavite Representative Kiko Barzaga na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpakulong sa kanya. Alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Ito na lang. Dito na lang tayo sa resulta. Bakit daw si Kiko Barzaga ang pinakulong si Bongbong at tinatanggi ni Claire? Ito lang. Balik tayo dun sa resulta. Oh. Meron bang nakukulong doon sa mga sinabi man lang ng 18 Marines? Doon sa sinabi ni Saldico? Doon sa mga nakakatanggap ng maleta? Doon sa mga mastermind? Doon sa may mga ghost projects? Meron bang nakukulong? Meron bang nakukulong? Wala. Nakakampi ni Bongbong Marcos? Wala. O puro ang nakukulong doon sa lehitimong bumabakbak at nagsasabi ng nakawan sa gobyerno? Una, si PRRD, si Pastor Yung- Kibuloy, Yung si Kiko Barzaga. At kung sino-sino pang nagigipit. Meron ba? Yung mga nakikinabang ngayon sa maleta, meron bang nakukulong? Ayan lang ang usapin eh. Diba? O next po. Ito pag-usapan natin kasi dito talaga makikita natin na wala talagang kakwenta-kwentang testigo itong si Madriaga. Tama yung sinabi ni Amy Marcos eh. Bongbong, kung ikaw ang may pakana nito, alam mo yung totoo. Sabihin mo na. Nakakasira po. Ito po etong si Madriaga ay hindi lang po natin sinasabi na dahil siya ay nagsasabi ng kasiraan ni Sara kaya natin binabanatan. Hindi po. Kasi masisira ang kamera dito. Tingnan nyo Correct. itong Correct. kapalpakan ni Madriaga. Sa pagharap ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon, kasama sa kanyang ipinakita ang ilang larawang nagpapatunay anya ng kaugnayan niya kay Vice President Duterte. Kabilang narito ang screenshot ng video conference kay Duterte, kung saan kita sa likod ng bise ang isang painting na iniregalo umano niya sa bise. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. Sa clarificatory questions, Piling hero talaga si Madriaga. May video call pa sila. Yun yung mga kababayan na nakita talaga ng buong samay ng Pilipino kung gaano kasinungaling at kapalpak itong si Madriaga, kababayan. Di ba? Halimbawa na yung painting na yung iniregalo raw niya ni VP Sara, mga kababayan. No. Mabira ka, Madriaga, boy. na mga mambabatas. Sabi pa ni Madriaga, gawa raw ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Ay nako, so ang punto niya rito, siya yung nagregalo ng painting kay Sara. Yari ka dito. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Presidential Security Group. Baka itanggi ka ng Presidential Security Group. Di ba? Dapat nasa listahan ka. May ID ka man lang kung member ka ng PSG. Pero ang claim na ito ni Madriaga kine-question ng tanyag na artist mula sa Davao na si Tanya Gaisano Lee. Sa isang pahayag, sabi ni Lee, iniregalo niya ang painting na ito sa bise noong 2020. Ngayon, credit grabber ka. Hindi naman ikaw nagregalo. Huli, mga kababayan, no? Huling-huli ang kasinungalingan ni Madriaga. Naku po, sayang yung paiyak-iyak, mga kababayan, no? Di ba? Tapos tinulungan pa ni Kong Luistro itong si Madriaga para mas lalong umiyak. Pakambira. Meron ba tayong mga kaibigan ganyan, ano? Yung credit grabber. Oo, dapat para sa iyo di ba? Pero
hindi naman ikaw nagbigay. Pati yung pagbibigay ng painting, inaako mo. 21, noong mayor pa siya ng Davao. Aniya anumang pahayag na salungat dito'y walang katotohanan. Iginit dinili na siya ay taga Davao at hindi taga Laguna. Hindi rin aniya siya Yun. scholar. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Kung ikukumpara sa screenshot na ipinresenta sa pagdinig, kita ang pagkakapareho ng mga ito. O, kita mo? Nasa na-post pa sa social media nung nagbigay ng painting kay Sara. Diba? Yes. Ganyan kalokohan itong si Madriaga. Sabi ko sa inyo, ito ay hindi lang simpleng witness. Tatandaan po natin ugali ito ng kampo ni Trillanes. Yun, Na ang tinutulak. mga kababayan. Si Risa Ontiveros tumakbong presidente. Tandaan nyo po, si Risa, tanim witness din. Yun, Di ba? yun. Meron din siyang binayaran, di umano, na mga witnesses para bumaligtad. Nasa dugo na nila yan. Ha? Etong mga pinklawan, itong lahi. Sabihin na natin, itong lahi nila Trillanes. Mahilig talagang magmanipula ng mga witnesses. Kasi dyan pa lang, malaki pong kalukuhan. Hindi po yan nagkataon lang na nakalimutan. Parang ganun. O Tama, kabayan. sumablay Tama. na araw at hindi nakakalimutan, naalala. Diba? Hindi ganun eh. Kung saan sila lugar nakita, hindi. Ito painting. Imposibleng makalimutan mo na hindi ikaw nagbigay. Kaya kasabi ko sa inyo, itong kamera na ito, ganyang kababoy. Etong mga sila Ridon, sila Abante, sila pangalanan na natin itong si Luis Tro na nagtago ng asawang rapist, di umano, pinapaniwalaan si Madriaga. Sa madaling salita, magkakasabwat sila dyan. At wala man lang sa konting katotohanan ito si Madriaga. Ni walang kaduda-duda, tanim. Kasi pwede namang hindi alam ito ng mga kongresista eh. Ako sa tingin ko, may mga ganun posibleng hindi mo alam na nagsisinungaling. But this one, itong si Madriaga, this is very, very obvious. Imposibleng hindi nila alam na nagsisinungaling. Kaya lang ginagamit, ganyan na po sila kababoy. Ang naturang painting shinare din ni Duterte sa isang Facebook post noong 2021 kung saan katabi niya ang naturang painting. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ni Madriaga. Alam mo, ang ginawa siguro nila ito, nila Madriaga, chinek yung Facebook ni Sara, ni BP Sara, tapos okay, may painting. So, sige, sabihin mo, ikaw ang nagregalo niya. Yari, lumutang yung nagregalo. Tapos ka dyan. Hindi natin alam kung anong pumasok sa utak nito eh. Pero posibleng tinakot ito ng nag-utos sa kanya. Dahil siyempre may kaso nga, tutuluyan siya. Diba? Ang posibleng kapalit nito, tutuluyan ka talaga namin pagka hindi ka tandaan mo, kidnapping yung sa'yo. Tama. Medyo mabigat yun. Hindi lang medyo, talagang mabigat yun. At isa ka sa wanted. So pagka hindi ka tumistigo labang kay Sara, tutuluyan ka namin. Pero kung hindi, mapapawalang sala ka. No. Kasi hindi pa naman tapos to, nasa trial pa lang eh. So madaling hawakan to sa leeg. Ganyan po ang ginagawa. Yan ang style nila, di ba? Tatakutin ka, tatakutin. Lalo na yung merong mga bagahe. Pag may bagahe ka, takot ka sa kaso dahil yun nga, meron kang dala-dala, bagahe. Susunod ka sa mga ito. Kapapansin nyo, maraming congressman tahimik lang. Maraming senador tahimik ngayon. Bakit? Meron din kalukuhan eh. Tingnan nyo nangyari sa bilyar. Tumahimik. Bakit? May problema yung kanyang negosyo eh. May bagahe din eh. Lalo to. At yun na nga po mga kababayan, pambihira talaga ang pinagagawa nila mga kababayan para lang mapatahimik si BP Sara. Grabe. Grabe mga kababayan. Di ba? Di ba mga kababayan? Simple lang yung kanilang gusto. Kahit magkabalentong-balentong na yung kanilang
inirepresentang ebidensya mga kababayan. Inirepresentang witness mga kababayan. Kahit magsinungaling pa yan, ay okay lang. Basta itong si VP Sara ay masira yung kanyang kredibilidad. Di ba? Tapos may nagtrending pa mga kababayan yung interview ni Manong Ted Filon kay Chua ba yun mga kababayan? Na may nahuli si Ted Filon mga kababayan doon sa pinapit ni Madriaga. Di ba? Yung date mga kababayan ay tila by date tugma. Oh. Pambihira mga kababayan, no? Wala. Puro talaga kasinungalingan itong si Madriaga, kabayan. Grabe. Kaya itong si VP Sara mga kababayan ay dapat na talagang uupo to sa pagkapangulo. O di man ngayon mga kababayan, pero ngayong 2028, malapit naman yan. Talagang dapat si VP Sara na ang magiging pangulo ng bansang Pilipinas mga kababayan. Nang sa ganun ay yung gusto nating makamit na ginawa noon ni Tatay Digong ay magpapatuloy mga kababayan. Hanggang dito na lang po. Anong latest po mga kababayan? Eto, maraming salamat po sa inyong suporta at huwag niyong kalimutang syempre mag-like sa ating video mga kababayan at syempre mag-subscribe na din kayo mga kababayan.